So, may kausap ako. Ganito kasi yun, yung fertile na tinatawag, para mas madali mo maintindihan. Halimbawa, pag niregla ka ngayon, di ba, supposed to be 3 days yan. 3 days, tapos yung sunod-sunod na yun, parang spotting na lang siya. So, 3 days kang talagang yung regla mo. Then, yung 4 to 5 days, parang may spot pa yan. So, ang gawin mo na lang, from the day 1 na nadatnan ka, bilangin mo siya hanggang 15. So, pagdating sa 15 na yun, or sometimes 14, depende kasi yan sa araw ng menstruation mo. Kasi may mangilan na hindi inaabot ng 30 days, or yung iba naman sobra 30 days, hindi siya totally 1 month. So gagawin mo na lang, bilangin mo siya from start 15 days, then pagka 15 na yon, that day 100% na fertile ka. So ibig sabihin madali kang buntis, ganun. Oh. Yes, and ang sperm ng lalaki ay nabubuhay yan 2 to 3 days. So, halimbawa, yung first day ng fertile days mo, tapos pinilit mo yung mister mo at may nangyari sa inyo. Dun, dapat, hindi sasayangin yun. Doon, sa loob. Yes. Sa loob, natural. Kasi, once na pumasok yan, 2 to 3 days, kung healthy yung sperm ng partner mo, 2 to 3 days yan. Yeah. Nabubuhay ang sperm ng lalaki. Ano pa kaya kung sunod-sunod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Sunod-sunod na bimbang. Bimbang niyo. Di, mas madaming deposit. Pero, ganun pa man, kahit na fertile ka at saka healthy yung partner mo, dapat hindi lang sa ganun. Kasi anhin nyo din naman yung healthy at saka fertile ka, nasa tamang araw kayo na bumubuo ng baby. Kung kulang din naman kulang sa lambing, kulang sa yun, isa na yun, alam nyo na yun, dapat kung talagang gusto ni magkaroon ng ng anak, hindi yung bigla-bigla na lang papasok sa isip niyo na, ay, tara, gagawin natin, tara na, gano'n. Hindi gano'n, dapat magbigay kayo ng ilang days, or isettle niyo yung time na yung araw na fertile ka, tsaka nasa mood siya, dapat nasa mood yung partner mo. At siyempre, ikaw din, dapat nasa mood kayong dalawa. Kasi, minsan yung iba, kaya hindi talaga nakakabuo dahil parang wala lang, ganun lang. So, kailangan nasa mood kayo. Oo naman, syempre. Kailangan yun. Yes, kung talagang gusto ng partner mo, yung gusto nyo dalawa, di lang yung isang may gusto, dapat mag-sit kayo ng isang araw. And kapag, kailangan din ng privacy kasi kung yung bahay nyo or yung kwarto nyo ay marami kayo, or siyempre hindi talaga kayo makakapag-focus kasi nandun yung nagmamadali, nandun yung natatakot ka na baka may nakasilip or baka may nanonood, ganun. So pwede naman advice lang, pwede naman kayo pumunta ng
mga private resort or hotels or kung saan walang makakaistorbo sa inyo. Mag-set kayo ng day. Tapos, kapag ginagawa nyo yun, hindi yung direct to the point, para ka lang bumaril ng ibon na ganun na lang. Hindi pwede yun. Dapat, may romance. Ganun. Kasi ang mga babae, may kahinaan talaga yan. Once kasi na nakita nyo mga lalaki, once na nahanap nyo yung kahinaan ng babae, 100%, nako, talagang bibigay yan pag nahanap niyo yung kahinaan nila. Parang kayo lang din mga lalaki, hindi lang naman dapat lalaki yung naghahanap ng ganun. Syempre, yung babae din. Dapat alam niyo rin kung ano yung makakapagpasaya sa partner niyo. Oo, tama. Hindi pwede yung, yun. Hindi yung gusto niyo kayo lang gapangin no? Kayo lang yung hindi pwede, hindi pwede yung ganon. Yeah, kung mahal niyo talaga yung isa't isa, ganon nga. Tama yun. Siyempre, walang problema doon. Siguro, kung yung partner mo ay siraulo, talagang sasabihan kang malandi. Kasi sa mag-partner, dapat, inyo na lang yun. Kung ano man yung ginagawa ng partner mo, halimbawa, ikaw na babae, gaya ng sabi mo, ginagawa mo yun. Kasi siguro napag-isip-isip mo din na baka gusto rin ng partner mo. At maganda yung sasabihin niya sa'yo, tatanungin ka niya kung saan mo yun nakita or sino nagsabi sa'yo. Wala namang masama sa ganong tanong. Hindi ka, as long as hindi ka niya sinasabihang malandi or ginawa mo sa iba, walang kaso doon. Respeto yun. Kasi sinusubukan mo lang din naman yung ikakasaya niya. Para masatisfied din siya. Walang masama na ikaw yung mag-romance minsan sa partner mo. Ganun na, magandang idea yung pwede kayong mag-outing, pwede kayo sa hotels, ganun. Check-in. Kung talagang gusto nyong magkaroon ng anak, ganun yung gawin nyo. Basta tandaan mo, para mas madali mo maintindihan, first day ng menstruation mo, then bilangin mo hanggang 15 days, start ka na doon. Start mo na doon. 40 days na yun. Malaking chance yun. Then, gaya ng sinabi ko, gaya din na, yun, maganda yung ginawa mo. Na, yung i-feel nyo, yung ginagawa nyo. Hindi yung habang nandyan si partner mo, nakaibabaw sa'yo, tapos nagsiselfon ka, or iba yung naisip mo yung ex mo, naisip mo yung problema mo, yung babayaran nyo ng ilaw, kuryente, wala kayong bigas, kulang yung sahod, ganito. Dapat, pagpaliban mo muna yun sa utak mo. Kasi sa totoo lang, sa babae talaga, nakadepende yung ganun. Kasi, ang babae kasi moody yan Mahilig mag-isip. Kasi ang lalaki, once na nakalabas yan, kung healthy, maganda, okay. Walang problema. Pero sa babae, pag wala sa mood yan, wala kang magagawang lalaki. At saka, syempre, mas okay yung sabay kayo. Iba pa rin yung feelings nun. Mararamdaman nyo yun na magkaiba talaga dun sa normal lang na or yung sometimes na mas nauna yung partner mo at saka matagal ka pa bago ganun. Kasi nangyayari yun sa hindi masyado satisfied or hindi gaano ginaganahan. Kasi malalaman mo kung gustong-gusto ng partner mo yung ginagawa mo kasi minsan madalas or minsan mas preferred yata yung minsan bihira